Kakampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, abogado de Campanilla. Episode ng paborito niyong programa, ang Attorney Danny Con, abogado de Campanilla. Siyempre kasama pa rin natin ang abogado ng bayan, walang iba kundi ang abogado de Campanilla, si Attorney Danny Con. Nako, maraming salamat sa iyo, Attorney Gabby, at sa ating mga kababayan. Magandang gabi po sa inyong lahat. So, gusto nating batiin ang mga nanonood po sa atin dyan sa YouTube Live, Facebook Live, and Signal Channel 101. Kumusta na ang araw mo, Sweetie Pie? Okay naman, Attorney Danny Con. Di ba? Baka di kaya, alam ba ng mga tao na mag-asawa tayo? minsan po kasi, naglakad kami, nanood kami ng concert, di ba? Magka-holding hands, holding hands while walking, pa-swing-swing pa. Biglang meron kaming nasa lubong na isang medyo famous na TV personality na kaibigan na katrabaho niya dati. Ang tingin niya sa amin, sabi niya, mag-asawa ba kayo? para yatang hindi siya bilib. Oo. Na nakapag-asawa ako ng ganito kaganda. Uy, grabe. Wow, making up for something. May kasalanan ka ba? Sabi siguro niya, paano mo nagustuhan ito? Hindi naman yun yung punto ng kwento ko. Ang punto ng kwento ko, after 4 children, tapos medyo public ka naman, di ba? Ako din naman, parang ang feeling ko, lahat ng tao alam naman na napangasawa ko itong si Attorney Danny Con. Kaya nagulat ako na meron pa nagugulat na. Parang siya gulat na gulat. Oo. Parang nakakita ng multo eh. So yun, oo. Baka kasi yung iba na hindi alam. Okay. Kung siya hindi alam, baka mas maraming hindi nakakaalam. Baka yung mga nanonood, magkano-ano kaya sila? Oo. Baka kasi, bakit kaya ganun ang tawag? Kung mag-usap sila, parang ganun-ganun na lang. Ilang years na ba? 30? Ako, 1992 po kami kinasal. Kapapanganak ko pa. Newborn lang ako noon. Parang in-age mo naman ako bigla. Oo. Pero matagal na po. Opo. 12 years old po siya. Makasuhan ka dyan. Well, anyway, yun po. Para po sa mga ngayon pa lang po kami nakikilala. Oo. Siya po ay si Attorney Danny Con. At yung iba ang tawag sa akin ay Attorney Gabby Con. Kasi po, ako po ay Gabby Concepcion. Pamilya ng mga kongkon. So anyway po, dito po sa ating programa, tuloy-tuloy ang ating misyon na magbigay ng mga payong legal at pag-usapan ang mga batas na may kinalaman sa mga personal nating buhay, ang ating mga relasyon, ang ating mga trabaho, dahil sa kahit na ano pang panig ng buhay po natin, ang batas po ay nandyan po. So sa panahon ngayon, importante na may alam po tayo tungkol sa batas. So makisali po kayo sa aming usapan. Bukas ang ating himpilan para sa mga katanungang legal at usaping batas. Tumawag lamang sa ating mga numero na makikita ninyo on screen. Kapag ka-Globe, 0954-310-0331. At para sa mga smart users, 0961-770-8807. Yan po kasi ang paborito niyang parte ng ating programa. Magbasa ng telephone number. At galit pa niyang sasabihin, nandyan naman sa baba ng screen ninyo. Bakit ba kasi pinapa-announce pa? Nandun naman. Hindi na bale. Okay na yan. Okay na yan. Kasi kuminsan yung mga nakikinig sa atin, naghuhugas ng plato or whatever. Kaya okay na rin na naririnig nila. Hindi na lang nila masusulat ang number. But anyway, pwede rin kayong mag-iwan ng mensahe sa Facebook page po
ng TVUP. Ayun. Yun. So, huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Question number 1. Text in question. Galing kay Jane, age 32, from Cavite. At ang tanong ni Jane, good evening po. Ask ko lang po, may karapatan po ba ang ate ko na humingi ng sustento sa asawa niya kahit wala silang anak pero kasal sila? Hindi na po kasi makapagtrabaho ang ate ko dahil may sakit siya. May mga gamit din po sila na naipundar habang magkasama sila. May karapatan po ba ang ate ko na kunin ang mga yon o paghati-hatian nila kung sakaling ibenta? So, yung unang tanong, pwede bang humingi ng sustento si Mrs. Mula kay Mister? Wala naman silang anak. Hindi na ba po kinakailangan magkaanak para po magkaroon ng karapatang humingi ng sustento si Mrs. Kasi po, nananatili pa rin silang mag-asawa sa isa't isa. Pero dahil sustento ang pinag-uusapan dito, malakas ang kutob ko na hiwalay. Naghiwalay na sila. Hiwalay na sila. Correct. Opo. Pero kung sila po ay kasal, nananatiling meron silang responsibilidad sa bawat isa. Ngayon, sinabi nung ating texter na yung ate niya ay may sakit at nangangailangan, hindi makapagtrabaho. So, kinakailangan po niya ng sustento para siya ay mabuhay. Pwede po siyang humingi ng sustento dun sa kanyang asawa at maski po sila ay hiwalay na. At kahit na wala silang anak, yan talagang pag-aasawa na yan. Naku, hindi yan. Ano yan, mainit na kanin na pag sinubo mo ay. Akala ko sasabihin mo kaya wag na lang kayo mag-asawa. Ay, hindi ako ganyan. Hindi ako ganyan. Pero yung pag kinasal kasi kayo, di ba, meron yang to love and support, di ba? Oo. Hindi lang puro pagmamahal. In sickness and in health nga dapat. Hindi po laging masaya ang buhay may asawa. Parang nagko-complain ka. Hindi po. Parang may hugot yung pagkasabi nun, ha? Hindi po, okay po. Pero yan, klaro po yan, di ba? Yung obligasyon na suportahan ng isa't isa ay meron po yung obligasyon sa mag-asawa, hindi lang sa magulang at saka sa anak. So kahit na wala kayong anak, kasal kayo, obligasyon yung mag-asawa na suportahan. At yung isang tanong niya, hiwalay na. At kung meron silang mga properties na pundar nilang dalawa habang nagsasama sila, yung ba pwedeng ibenta ni ate? Kasi kung mga real property ba yan? Siyempre, maghahanap ng titulo. Pero mukhang gamit daw gamit. So, baka hindi naman lupa, ano ha? Pwede ba niyang ibenta? Opo. Pwedeng ibenta yan. Lalo na if it's a matter of necessity, di ba? Para sa buhay, para sa matter of life and death. Oo. Kaya pwede niyang, lalo pa kung hindi nagbibigay ng sustento si Mister, ibebenta niya. Opo. At nang sa ganun, magamit niya. At yung share ni Mister ang magiging suporta naman sa kanya. Okay. Okay po. Ito naman, isang tanong galing kay Matthew from Quezon City. Tanong ko lang po, may service motor po ang company na nakapangalan sa akin. Ngayon, wala na po ako sa company pero ayaw nila ibigay ang motor. Hindi na rin nila hinuhulugan kaya ako na po ang kinukulit ng kasa. Natatakot din po ako na baka ma-involve ako kung magamit ang motor sa masama dahil sa akin nga ito nakapangalan. May karapatan po ba akong kunin ang motor para masurrender ko na lang sa kasa? At paano po ang tamang proseso? Salamat po sa sasagot. Hindi niya nasabi kung ano ba ang terms nung ang motor
ay binili sa pangalan niya at ipinagamit sa kanya. Pero ang sabi niya, maliwanag naman na ito ay company service. Okay, so ito, para mas mabilis kasi yung kanyang pagganap doon sa kanyang trabaho. Halimbawa, delivery, no? Baka yun ang trabaho. Ngayon, kung ito'y pinangalan sa iyo at nagbayad ka, okay, ikaw yung nagbabayad doon sa amortization, hindi nila po pwedeng basta hindi ibigay. Na hindi ibigay sa iyo yan. Kasi nga, parang part ng compensation mo na ikaw ay ibibili ng motor, ilalagay sa pangalan mo, at pero ikaw magbabayad. Okay, para ang sinasagot lang ng kumpanya dyan, siguro yung down payment na baka maliit lang. Kaya hindi po ito pwedeng hindi ibigay sa iyo ng kumpanya, at kung i-retain nila, dapat may ibabalik sa iyo. Di ba? Ibabalik sa iyo yung mga naihulog mo. Pero ang masama dito, kung hindi ka nagbayad doon sa amortization ng motor, sa madalit sabi, wala ka talagang pagkakabul doon sa motor, pero nasa pangalan mo naman. Kaya nga ikaw ang susulatan ng kasa dahil pangalan mo ang nakalista sa kanila. Okay, paano ka ngayon makakaiwas? Ang pinakamaganda nito, sumulat ka sa kasa at sabihin mo sa kasa yung arrangement ninyo. Nawala na sa iyo yung motor, yung motor ay nandun sa kumpanya kasi company property yon, at sila ang singilin, at kung kinakailangan na batakin ng kumpanya yung motor, nasa kumpanya. Opo. Nang sa ganun, mawalan kayo ng malaman ng kumpanya na hindi kayo dapat tangabulin. Pero meron ding basihan ng fear niya, di ba? Na kung merong mangyaring masama na gamit ang motor, siya ang unang-unang hahanapin ng pulis. Di ba? At baka posibleng managot. Dahil nga yung registered owner ng mga sasakyan, sila talaga ang hinahabol at madalas nagiging liable kung merong damage sa ibang tao. Okay? Yan. Ito naman ay isang question galing kay Chamel from Paranaque. Hello po, ask ko lang po, will there be legal action if hindi po kami makapagbayad ng car loan namin? We saved up for our down payment. My sister had a good paying job back then, so we tried to get a car loan. Unfortunately, bigla po siyang na-lay off at now maraming mga emergencies na kinakailangan naming bayaran. She's still looking to land a job pero nauubos na po yung savings niya. What's the best thing to do po kaya? Please advise us. Yung iba po, ang ginagawa nila, ibinebenta po nila yung sasakyan na kinuha nila ng hurnalan. Kasi po, yung pagbebentahan, ang gagamitin natin para mabayaran ng yung balanse doon sa ng car loan. At kadalasan may sumosobra pa. So yung sobra mapupunta sa inyo, pero mabawalan lang kayo ng mawawala sa inyo yung kotse. Opo. Ngayon, meron po bang legal action para po ba pwedeng isampa laban sa inyo kung hindi kayo makabayad? Opo. Ang unang-una pong gagawin ng kumpanya na nagbigay ng car loan ay batakin yung kotse. Nang sa ganon, magamit nila yung kotse para makabayad kayo. Pwede naman silang bumatak. Kaya lang siyempre, pag sila po ang bumatak, mabilisan ng benta niyan, baka po mas mababa ang value. Baka mababa pa yung value ng pagbebenta, magbabayad pa kayo dun sa diferensya. Opo, may difference pa. At saka the longer you wait to do something about it, mas lalong tumataas yung interest at possible penalties na kailangan yung bayaran. Opo, tumataas na yung babayaran ninyo at lumiliit ang value ng kotse kasi may depreciation na po yun, naluluma. Kaya po dapat pinakamaganda nito, ngayon pa lang ibenta na ninyo yung sasakyan at nang maibayad ninyo yung pinagbentahan dun sa nagbigay ng car loan. Kasi yung mga nagpapautang para sa mga car loan, sa kanila business lang yan, di ba? Po yan. Wala naman silang interest kundi makuha ang
ang bayad ninyo at saka ang Nang mabilis. interest. Sa mabilis na panahon. Opo. So, wala tayong talagang, parang there's really no way in the end to keep the car, di ba? Yes. Either magkakaroon kayo ng malaking utang. So, sa ngayon, parang ang best advice lang is to minimize your losses Opo. and to quit when you're ahead. Yes. Okay. So, meron tayong question ngayon galing kay 30 from Pasay. Attorney, yung kaibigan ko po ay nagtatrabaho sa food service pero through an agency, hindi siya direct hire. Nahuli po siyang nagve-vape sa loob ng store habang sarado pa ito at sabi ng manager ay for termination na po daw siya agad. Hindi po ba dapat may due process muna kahit agency hire lang siya? Ano po ang karapatan niya sa ilalim ng labor law? Alam po ninyo, malakas ang aking kutob na may pagbabawal sa paninigarilyo or pagbivape doon sa loob ng store premises. At ang alam ko ay dapat alam nila yon. Kasi pag sila ay kinuha, dapat alam nila na may pagbabawal. Ngayon, dapat nakalagay din doon sa regulasyon ng kumpanya na kapag ikaw ay nahuli na naninigarilyo o nagbe-vape sa loob, ang parusa dyan sa first pa lang, sa first offense ay dismissal. Okay. Kung ganun po ang nakalagay sa policy ng kumpanya na first offense, pag nahuli kang naninigarilyo o nagbe-vape, dismissal, ay meron po silang karapatang i-dismiss kayo. Why? Nahuli po kayo sa akto Bakit pa po kayo pasasagutin? Kasi po nire-require na dapat ay bibigyan ka ng notice. Sinasabi kung ano ang kasalanan mo, kung ano ba ang akusasyon sa iyo. At tapos bibigyan ka ngayon ng panahon para sumagot doon sa akusasyon laban sa iyo. Hindi na po kailangan yan kapag ikaw ay nahuli sa akto. Nahuli ka na sa akto, naninigarilyo ka. So bakit pa kita bibigyan ng notice na kung ano yung complaint laban sa iyo? Nahuli na nga kita sa akto. Okay, so yun po ang exception doon. Pwede kang i-dismiss agad dahil nahuli ka sa akto. Pero ito, parang inassign lang siya, di ba? Kasi agency hire siya okay. So, Pero, bale pa... kung agency hire, pwede kang ipabalik sa agency. Pababalik lang po kayo sa agency. Oo. So, not necessarily terminated from agency employment, pero yung nag-hire sa inyo, kasi ay parang, pwede siyang magsabing, ay hindi ko gusto tong empleyado na to kasi talagang nag-violate siya na. Nag-violate siya, papabalikin ka ron sa agency. Sa agency. Correct. Okay, ngayon naman ba, parang madami tayong question ngayon Michael Bryan from Fairview. Hello po, ask ko lang sana ng advice. Hiwalay na po kami ng asawa ko halos 4 years na. Diba? Kasal pa rin sila at may isang anak kami. Pareho na rin po kaming may bagong partner ngayon. Ako po ang nagpapaaral sa anak namin at parents ko ang tumutulong sa pang-araw-araw na kailangan ng bata. May kasulatan kami na through barangay na ako ang sagot sa school at medical expenses. Ngayon po, lumipat na sila ng bahay at nilipat niya ang bata sa public school. Humihingi pa siya ng extra para sa pang-araw-araw gastos ng bata at ayaw ipahiram kung wala akong ibibigay. Tama po ba ito? Ano po kaya ang dapat kong gawin? Sino tong ating caller? Siya yung tatay. Mukhang siya yung tatay. Siya yung tatay. Okay. Sabi meron daw silang kasulatan na pinirmahan pero hindi ibiniranggay na siya ang sasagot sa school at medical expenses. Kasi dati private school. Oo. Nung lumipat si Mrs., nilipat niya sa public school yung bata. So libre na. Okay. Pero humihingi pa siya ng extra para sa pang-araw-araw na gastos ng bata. At ayaw ipahiram kung walang siyang ipapadala. Okay. Parang ang sinasabi niya, hindi na ako dapat magbigay.
Kasi wala namang bayad sa school. public school. Pero kung magkakasakit, sige, gastos ko yun kasi yung ating kasulatan. Kung parang ang sinusunod pa rin niya yung kasulatan nila. Kasulatan. Ang tanong natin dyan, yan po bang kasulatan na yan ay effectively ay nawawalan na siya ng responsibilidad doon sa mga gagastusin na hindi pang school at medical expenses. Ay, hindi po. Pagka po nagkaroon ng gastusin yung bata at hindi kaya, dapat po yan laging dalawa silang mag-asawa, sumasagot dyan. Joint responsibility niya ang batang yan. At saka, diba, technically, ano ba yung obligasyon na suportahan? Lahat-lahat ng pangangailangan ng batang yan. Diba? Hati sila ng hati dapat dyan. Pero ang kanilang hatian dapat ay base sa kanilang kakayahan. Correct. Kasi kung mas mayaman ka, napaka-pobre naman nung nanay, hindi naman pwede maghati kayo ng pantay. Kasi mas malaki yung kakayahan mo na magbigay ng suporta. Pro rata. Parang ganyan. Base sa inyong kapasidad. At saka kung mahal naman yung anak ninyo, ay kung ano yung kailangan ng anak ninyo, ibigay nyo naman kung kayang ibigay. Tanong. Ano? Ayaw niyang pahiram yung bata. Hindi siya nagbibigay ng suporta. Pwede ba yun? Pwede ba yun? Pwede yun. Opo. Isa yun sa mga pwedeng dahilan para, hindi ka nagbibigay ng suporta, hindi ko muna bibigay sa'yo. Hindi ko muna papakita sa'yo yung bata. Pero iba siguro yung sitwasyon kung wala naman talagang maibibigay, gustong magbigay pero walang maibigay. Yes. Oo naman. Siyempre, pero yung meron kayong ibibigay, ayaw mo lang. Ayaw nyo magbigay, tapos gusto nyo nasa inyo yung anak ninyo. Parang hindi naman tama yun. Unfair, ika nga. Unfair. Meron bago ngayon. OA. Parang bago yun, ha? Bago nga yun, oo. Ngayon ko lang nakita yun. Hindi ka naman nanonood ng TV at wala kang social media, kaya hindi mo talaga malalaman. Talagang mahirap nang manood Yan. So, mahirap talaga yan. Actually, marami nagko-complain dyan. Kung minsan nakarinig na ako ng mga sitwasyon na yung sasabihin, ay nako, nagbigay na ako ng pambaon ng bata, dami-dami pang hinihingi. Ako sa ganyan, naku, akala nyo ba ang pagsuporta, ang pagpapalaki ng bata, nagbigay lang kayo ng pambaon sa eskwela, tapos na kayo. Naku, kumakain yan. Nagko-consume ng electricity, di ba? Nagko-consume ng tubig. Pero yun yung mga suporta na ang katumbas ay pera. Pero may mga suporta pong kailangan ng bata na hindi natutumbasan ng pera. Halimbawa po, yung itatabi nyo yung bata sa gabi, patutulugin nyo, kakantahan mo ng lullaby. Diba? Kala ko Chiquitita na naman ang sasabihin. Yun po ang aming theme song. Chiquitita. Oo, diba? So, dapat talaga na talagang iisipin nyo yung kapakanan ng bata. Huwag kayong magdamot. Diba? Wala namang kasalanan yung bata na iluwal nyo siya sa mundong ito. Tapos pag lumalaki na magko-complain kayo. Siyempre, pag pinalalaki mo yung bata, tinuturuan mo yan. Tinuturuan mo ng tamang asal. Tinuturuan mo ng tamang pag-uugali. Hindi ba? Marami kang tinuturo dyan na hindi yan talaga function ng pera. Yun dapat ay hati rin sila. Pero kung hindi nyo maibibigay yun, yung basic needs ng bata, di ba? Clothing, schooling, education, medical, lahat ng yan ay kailangan yung tustusan. Diba? Akala kasi nila, marami kasing mga mag-asawa, hanggat sila'y nagkakasundo, okay na may anak sila. Pero pagka nag-aaway na sila, pero bakit pinapatay yung bata, pinag-aawayan? Diba? Sila ay ang mga biktima ko minsan talaga. Ang biktima yung bata, no? Correct. Ang biktima yung bata kasi nag-aaway yung mga magulang, pinag-aawayan sila.
Ako. Pero, yan. Basta ang masasabi lang natin, nagkaroon kayo ng desisyon na magkaroon ng anak, panindigan ang desisyon na yan, palakihin, suportahan, mahalin ang mga bata. Kinakailangang akuin nyo ang responsibilidad. Correct. Ayan. And on that note, Pangatawanan ninyo Correct. ang responsibilidad. and on that note, Closing na. oo, how time flies, right? Oo nga. Correct. So we call it another night. Sa mga nag-text, nag-comment po sa aming Facebook page, abangan nyo na lang po sa mga susunod nating episode. Baka ang mga tanong po nyo ang ating mapag-usapan. Sa ating mga kababayan na walang sawang sumusubaybay sa ating palatuntunan, maraming salamat po. At kung hindi pa kayo naghahapunan, sana masarap ulam nyo. Anong oras na ba? Naku, medyo late na. Hindi ba? Alas 7:30. Oo, correct. Alas 7:30, merong kumakain ng alas 9. Actually, meron din kumakain ng alas 5 pa lang. Sabi ng mga anak natin, tayo lang ang kilala namin na kumakain daw ng alas 8. Sa amin po kasi alas 8 ang kainan. Oo nga. Sabi nila, kami lang ang kumakain ng alas 8, ibang friends namin, 5 o'clock kumakain na ng dinner. Sabi ko, merienda pa lang yun. Merienda na pa lang yun. But anyway, good night po sa inyong lahat hanggang sa susunod. Ako po ang inyong lingkod for Maring Yao. Ako po si Attorney Gabby Concepcion. Attorney Danicon po, abogado de Campanilla ng Bayan, hanggang sa susunod po nating episode. Ito po ang Attorney Danicon, abogado de Campanilla. Until next time.